Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post, ang balita ngayon. Title, It's Christmas na. December 24 na ngayon. Pero si Sara Diskaya lang ang nasa kulungan. Panelo. Sa gitna ng mga pangakong may makukulong bago magpasko, kaugnay sa kontrobersyal na flood control anomalies, mariing kwinestyon ni former Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panelo ang administrasyon kung nasaan na ang sinasabing mga sangkot na dapat sanay nasa likod na ng rehas. Sa panayam sa Bilyonaryo News Channel, tahasang binanggit ni Panelo na iisa lamang ang nakakulong hanggang ngayon, ang kontraktor na si Sara Diskaya. Sa kabila ng mga aligasyong may kinalaman umano ang mga politiko at matataas na opisyal ng gobyerno sa anomalya. Ito ang kanyang payag. It's Christmas na. Sino ba yung mga sinasabi ni Pangulong Marcos na nakakulong? Si Sara Diskaya lang ang nakakulong Ayon pa sa dating Chief Presidential Legal Counsel, walang ni isang halal o itinilagang opisyal maging mula sa Kongreso, Senado o Department of Public Works and Highways ang naaresto sa kabila ng bigat ng mga paratang. Sabi ni Panelo, there are no politicians. People want members of Congress and the Senate who are involved to be jailed. And the DPWH officials, hindi yung outside of government, dagdag niya. Binalikan din ni Panelo ang mga naunang pahayag ni Marcos Jr. at ng mga opisyal ng ombudsman na may mga aaristuhin bago sumapit ang Pasko. Para kay Panelo, ang mga pahayag na ito ay maaring pag-iwas sa pananagutan. Sa tingin ko, sabi ni Panelo, it's part of a cover-up either for negligence or complicity. Samantala, iginit naman ng Malacanang na may mga pag-aaristo pang isusunod kaugnay ng flood control scandal at nananatili raw ang paninindigan ng Pangulo na papanagutin ang lahat na may sala. Ngunit habang papalapit ang Pasko, tanong ng marami, it's Christmas na, pero nasaan ang hustisya? It's Christmas na, nasaan ang hustisya? So, mismo, may napapanood akong Facebook reel. Ang Pangulo mismo, makukulong yan. May makukulong bago mag-Christmas. O at least hindi siya na zero. May isa. Sara Diskaya. Yun nga lang. Kung baga, ano lang yun, dilis. Munamon. Hindi balyena. Sino ba yung nagsabi ng balyena? Si DILG Secretary John B. Crimuliata. It's the whale, balyena, ang ikukulong natin. Kaya, yun, naghanda na siya ng magandang kulungan. Ano ngayon? Sino ang nakatira sa magandang kulungan nga hinanda ni Secretary John B. Crimulia? Wala, isa lang. Grabe, no? So, ano kaya ito? It's either, sabi dito, sa tingin ko, it's part of a cover-up either for negligence or complicity. Yang mga ginagawa ng Pangulo, yung mga halos, dati everyday nagre-report siya mga kababayan, gusto kong i-report sa inyo na na-cancel na ang passport ni Saldico. Mga kababayan, gusto kong i-report sa inyo na mayroon ng warrant of arrest si Saldico.
Saldico, bumalik ka sa bansa. Buhay ang hostisya dito. Harapin mo ang mga aligasyon. Hanggang nung wala na siyang may report. Mga kababayan, samantalahin nyo ang pag-apply ng SSS Calamity Loan. 7% lang ang interest para hindi kayo mabiktima ng mga 5-6. Ano ba yan? Hindi na nakati si Ted Pailon. Sabi niya, ano ba yan? Unprecedented naman yan. Baka darating panahon, wala kayong may announce. Pati winning combination ng loto, i-announce yun. Baka maging weatherman ng Pangulo. O, mga kababayan, may paparating na bagyo. So, I agree with I agree with Attorney Sal Panelo now. It's more of a cover-up. ICI, yung mga galaw ng ombudsman, cover-up. Kung negligence man or complicity, wala kong masyadong Kasi sinasabi, malinis daw ang Pangulo. Wala daw siyang kinalaman dyan sa mga insertion na yan, flood control na yan. Kasi nga, pinagmayabang pa niya 5,500 flood control projects. Yung nabubuking na Sabi niya, nandyan ang mga flood control. Natamaan lang ng barko or malakas lang ang hangin, na overwhelm lang. So, kung ako ang iyong tatanungin, baka more of a negligence on his part. Kasi may mga nagsasabi na sincero man daw siya. Sincero siya sa pag-serve sa mga Pilipino. Kaya lang, negligence, incompetent lang. Dahil, tama, ngayon ko lang ma-realize, talagang tama si Tatay Digong natin nung winarningan tayo bago mag-eleksyon noong 2022. He is a weak leader. Bahala kayo. Huwag niyo akong sisihin balang araw. Kung gusto niyong botohan niyo lang. Now I realize yung wisdom ng ating Tatay Digong na nabudol po tayo. Binoto natin ang isang presidente na mahina ang kanyang leadership. Kaya tayo nagkakaganito. May pag-asa pa ba? I don't know. Ako, magtiis na lang ako. Handa akong magtiis hanggang 2028 dahil wala na tayong magagawa. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon. Dahil ang sweldo natin sa channel na ito, pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo itong tribo ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Hello mga ka-viewers, live ta karon, mao ni ang matabangan hatugsin si Kuya. Salamat tayo. Salamat tayo. Kahinawa nga sin. So si Kuya, so mani ang balay. Ato pa niya. Salamat tayo. So mao ni ang balay ni Kuya nga atupan sa nahat gihatag sa iya nga yero. So nagatok na nakapot na gid si Kuya. So mao ni ang balay ni Kuya nga yang gipatindog. Natagaan man siya yero. So mao ni nga yang gitaod na. So ako man na gid si Kuya. So nindot na gid yung balay. Karon nahumanag-yod ang balay ni Kuya so nindot na kaayo kay nahumanag atop ang gihatag sa iya nga yero, plinsen, pako ug lansang nakataon na gid niya so nindot kayo mana og karon Kuya unsay imong masulti nga natagaan kag yero. Ay, pasalamat gid mi sa kuan nang hatag og sin kay nakahuman gid mi kuan. Salamat gid sa Ginoo sa nagtabang og kuan sin. So pila na imong edad Kuya? 49 na. Sa 49 na ka. So, na kay mga anak. Na ana. So, asa imong mga anak Kuya?
Nag-eskwela. Aso nang eskwela pa sila. So unsa imong pangunabuhian kuya nganong karon pa man maatupan imong balay? Wala gyud mag-uma. So mag-uuma lang ka kuya. So si kuya mag-uuma lang so dako kayang pasalamat kay natabangan siya og nakaatop siya sa iyang balay og giyero. So salamat kaayo sa nagtabang ug sa nagtan-aw sa video. God bless.